Hello! In few minutes, meron po akong isi-share sa inyo paano pumunta sa heaven according to the Bible. At itong truth na ito, itong katotohanan na ito, siya po ang bumago sa buhay ko. Malamang kung hindi ko in-embrace yung katotohanan na ito, sigurado ako po ay drug pusher. Okay, so meron lang akong isang verse, okay, or CP sa Biblia na ipapakita sa iyo. At yung isang CP na ito, i-discuss ko in few minutes. Okay? Ready ka na ba? Ito yung Romans chapter 6, verse 23. Yan po ay galing po sa Biblia. Okay? Basahin natin, samahan nyo ako. Okay? Sabi nga nun, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, ang gagawin natin ay meron po akong mga importanteng words na ibababa or ilalagay sa baba ng verse na ito at yun po yung unti-unti kong i-explain sa iyo hanggang matapos tayo doon sa Panginoon. Okay, excited ba? Wow! First, itong tao na ito nire-represent ako, ikaw, parents mo, kapatid mo, lolo mo, lola mo. Madalit sabi, buong sangkatauhan dito sa mundo. Okay. Now, the first na word na ibababa ko sa iyo ay itong kabayaran. Kaagad-agad, ano ang papasok sa isipan mo pag narinig mo yung bayad? Di ba? Marahil may utang or marahil ito ay nagtrabaho ka, then babayaran ka. Madalit sabi, ginawa mo para bayaran ka. Okay? Then next dito ay kasalanan. Kaagad-agad, kapatid, pag narinig mo yung kasalanan, ano yung first three na sins na papasok sa isipan mo? Palagay ko, ito yung una. Nakaw. Or sinungaling. Or betrayal. Lahat po yan ay kasalanan. Madalit sabi, lahat po tayo dito sa mundo ay mayroon pong kasalanan. Nagkasala po tayo. Okay? Then next na word na i-explain ko sa iyo ay kamatayan. Okay? Yung kamatayan, sa English yan ay death. Alam niyo po, sa Biblia, ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation. Pagkawalay. Pagkawalay sa ano? Saan tayo nawalay? Okay? Tayo po actually ay nawalay sa Diyos. Okay yan. Nawalay po tayo sa Diyos. Bakit tayo nawalay sa Diyos? Babalikan natin yung mga words paakyat, yung nabanggit natin kanina. Ano yung pangalawang words? Kasalanan. Dahil mayroon tayong nagawa, yung first word, ano yung nagawa natin? Kasalanan, at ang bayad ng kasalanan na yon ay kamatayan, pagkawalay sa Diyos. Madalit sabi, ikaw ako ay hiwalay sa Diyos dahil may nagawa tayo na kasalanan at ang bayad nun ay pagkawalay. Hiwalay po tayo. Okay? Problema po yan. Pero hindi po yan nagtatapos yung Romans chapter 6 verse 23. Okay? Meron pang word na susunod. Ito, ngunit. Okay? Yung ngunit, but sa English ay isang conjunction word. Okay? At ang nire-represent niyan ay contradiction po doon sa una na line, doon sa mga susunod sa na lines. Okay? At ano kaya yon? Ito ngayon yung solution ng Panginoon sa problema ng tao. So dito, kung makikita mo, ito yung problema ng tao at yung susunod na babanggitin ng verse na ito naman ay solution ng Diyos para hindi tayo hiwalay sa Kanya. Excited ka ba na malaman? Ito yung daan para tayo ay makapiling natin ang Panginoon. Okay, so anong susunod dito na word? Kaloob. Sa English, gift. So, ano bang ibig sabihin? Pag binigyan kita ng kaloob or binigyan kita ng regalo, ang regalo ay libre, right? For example, birthday mo, binigyan kita ng kotse. Then, after 3 weeks or after 3 months, isisingilin kita. Yun ba yung libre? Hindi, di ba? Pero ito, libre. Yung sinasabi niya. Okay, libre. Kung sa kabila kanina ay merong bayad, ginagawa dito sa tao, ginagawa. Dito naman sa Diyos ay libre. Kaloob. Libre. Ano kaya yon? Anong susunod dito? Ay Diyos. Okay? Sino yung nagbigay
ng regalo? Ang Diyos. Okay, siya po yung nagbigay. Sino po ang Diyos? Siya po yung lumikha ng ating mundo. Okay, siya po yung lumikha sa iyo, siya po yung lumikha sa akin. Okay, pero ang Panginoon ay mayroong judgment na tinatawag natin. Okay, now, ano yung susunod dito? Buhay na walang hanggan. So, ilagay ko sa baba yung buhay na walang hanggan. Pag sinabi mong buhay na walang hanggan, wala po itong hangganan. Of course, that is eternity. So, ano yung ibinigay ng Diyos na libre? Buhay na walang hanggan. Kung dito sa tao kanina ay merong nagawa yung tao, yun ay kasalanan, at dahil nakagawa siya ng kasalanan, ang result nun or ang bayad nun ay pagkawalay sa Diyos, kamatayan. Pero dito sa kabila, mayroong regalo ng Panginoon na ang regalo niya ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi kamatayan ang regalo niya. Buhay na walang hanggan. Paano natin makuha yung buhay na walang hanggang yan? Tayo ay hiwalay. Okay? Ito alam kong nababalitaan mo na ito or napakinggan mo na ito, pero hindi mo alam ano ang ibig sabihin yan. Maalala mo ang namatay doon sa cross? Okay? Yun po ay si Jesus Christ. So yung susunod na word dito ay Kristo Jesus. Si Jesus Christ, siya ay naipanganak para siya ay mamatay. Pag sinabi nating mamatay, siya po yung bayad doon sa nagawa nating kasalanan dahil tayo ay hiwalay sa Diyos. So ang ibig sabihin, yung katawan ni Jesus, siya yung inoffer niya. Okay? Siya yung nirigalo niya doon sa cross kasi kailangan ng dugo. Okay? At siya po yung nagbayad sa ating kasalanan. Dahil kaya kung basahin natin yung buong ito, sapagkat ang kabayaran na yung ginawa mo na kasalanan ay kamatayan, na hiwalay ka sa Diyos, pero ngunit mayroong libre kaloob na binigay ng Diyos. Ano yon? Buhay na walang hanggan, hindi kamatayan. At kanino makikita? Masusumpungan lang natin kay Jesucristo. Bakit? Kasi siya ay inoffer niya yung kanyang sarili doon sa cross para mabayaran yung kasalanan na ating ginawa. So ano lang yung gagawin natin para ito ay mapasa atin? Sabi ng Biblia, kung sino man po ang mananampalataya kay Jesucristo, siya ay maliligtas. Paano yung maliligtas? Maliligtas sa impyerno, siya po ay pupunta sa heaven. Kaya ang way to heaven, mga kapatid, ay pananampalataya kay Kristo dahil si Jesus Christ ay binayaran na niya yung kasalanan mo. Kahit ano pang klaseng kasalanan yan, binayaran na doon sa cross. So ano lang yung gagawin mo? Kailangan mong manampalataya. Kaya ang susunod dito, Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, siya po yung Lord mo sa iyong buhay. Kapatid, may tanong ako sa iyo. Gusto mo bang tanggapin yung kaloob, yung gift, yung regalo na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon? Kung gusto mo, ito ang mga dapat mong gawin. Humingi ka ng tawad. Huwag mo nang isa-isahin yung mga kasalanan na nagawa mo kasi alam ng Panginoon yan. Humingi ka ng tawad. Pangalawa, sabihin mo sa Kanya na naniniwala ka, nananampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon. Ito yung sinasabi ng Biblia, Panginoon. Then pagkatapos nun, sabihin mo sa Kanya na pumasok sa iyong buhay sa pamagitan ng panalangin. Okay? Kung gusto mong papasukin or kung gusto mong gawin yung bagay na ito para ikaw ay pupunta sa heaven, sundan mo lang ako sa panalangin na ito at itong panalangin na ito ay aangkinin mo na sa'yo galing yung panalangin na ito. Okay, ready ka na ba? Kung meron kang pananampalataya kay sa Jesus na siya ay namatay doon sa cross para bayaran lahat ng nagawa mong kasalanan dahil mahal na mahal ka niya, aanyayahan kita na sundan yung panalangin na ito at aangkinin mo yung panalangin na ito na sa'yo. Okay? Sige, sundan mo ako.
Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Nananampalataya po ako sa inyo na ikaw ay Panginoon at ikaw ang nagbayad sa mga nagawa kong kasalanan. Tinatanggap kita, pinapapasok kita sa buhay ko, at ikaw na ang aking Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow! Congratulations kapatid, dahil ginawa mo itong bagay na ito. Okay, bago tayo mag-iwahiwalay at bago ko ibigay yung next na gawin mo, mayroon lang akong gustong ipaliwanag sa'yo for another few minutes. Okay, excited ka ba? Ito yung tanong ko. Nasaan ngayon si Jesus Christ? Alam niyo po, nasa buhay mo. Siguro isipin mo, Pastor, paano ko nakasigurado na nasa buhay ko? Ipapakita ko sa'yo yung isang verse na ito ay nagpapatunay na kapag ginawa mo yung prayer kanina, ang Panginoon ay papasok sa buhay mo. Okay, sa Efeso chapter 1, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. So, nung narinig natin yung katotohanan, tayo ay na kay Kristo na. Ano ba yung katotohanan? Next, sabing ganon, ang magandang balita kung paano kayo maligtas. Paano tayo naligtas? Sa pagsasampalataya. See? Tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Dahil sa ating pananampalataya. Okay? Kanino? Sa Kanya. Sino yung Kanya? Kay Jesus, yung sinasabi dito. Ibinigay niya ang banal na Espiritu. Ano yung banal na Espiritu? That is the Holy Spirit na Kanyang ipinangako bilang tanda. Paanong tanda? Tatak. Na pagmamay-ari na niya kayo. Ulitin ko ha. Okay. Nung narinig natin yung katotohanan, ano yung katotohanan? Magandang balita at tayo ay naligtas. Nung tayo naligtas, tama na ba yun? Ano yung palatandaan? Okay? Binigay niya sa atin yung Holy Spirit at yung Holy Spirit ay tatak sa buhay natin. Pagmamay-ari niya tayo. Pag sinabi mong pagmamay-ari, hindi po ito hiniram. Ang Diyos pagmamay-ari niya na tayo. Yung Holy Spirit pumasok sa buhay natin. Iyan yung kaloob ni Jesus Christ na libre na sinasabi kanina doon sa Romans chapter 6. Kaya mga kapatid, congratulations dahil ikaw ngayon ay ligtas na sinasabi sa Ephesians chapter 1. Lahat yung mga ito ay Biblia po ang nagsasabi. Ngayon, kung gusto mo pang mas lalalim yung pananampalataya mo, aanyayahan kita na pwede kang mag-enroll, okay, sa amin pong Connect Group. Or, pwede kang mag-message, okay, dito sa amin pong website. Meron po kaming email dyan na gusto mo pong malaman. Then, someone will talk to you. At kung ikaw naman po ay taga San Pedro, Laguna, ikaw ay taga Binyan, Laguna, taga Santa Rosa, Laguna, Cabuyao, Laguna, Calamba, or taga Carmona ka man, or taga Alabang ka, taga Silang, Cavite, aanyayahan ka namin sa amin pong simbahan na makikita po sa 3rd floor ng Central Mall, dito po sa gitna ng Binyan City. Okay? Hopefully, magkita-kita ulit tayo in person. Okay, every Sunday, ang worship po namin ay 9:30. Nagsisimula na po yung amin pong worship service. Okay, God bless you at congratulations dahil ikaw ngayon ay ligtas. Ephesians chapter 1, verse 13. God bless you.